Transport Group sa Pangasinan hiling na magkaroon ng malinaw na plano ang gobyerno sa PUV modernization. Narito ang report. Sa natitirang huling 3 taon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang presidente ng Pilipinas, hiling ng One Pangasinan Transport Federation na mapag-usapan ang malinaw na programa ng administrasyon sa sektor ng transportasyon. Dahil na rin sa pabago-bagong paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo, nahihirapan at apektado na raw ang rawangkita ng mga tsuper. Opo, pati sa gasolina po, nahirapan po kami sa Corodo. Wala na, pataas ang pataas. Yung kita namin na 200 ngayon, pag nauwi namin, mga 100. Ramdam naman daw ng transport sector sa Pangasinan ang tulong mula sa national government. Pero ang kanilang kahilingan ay sana'y magkaroon ng malinaw na plano ang national government pagdating sa PUV modernization. Sana raw ay mapalawig sa 10 taon ng pagbabayad ng operator sa modernized jeep. Sana rin daw ay bawasan ng interest rate na mula sa 6% per annum ay gawin itong 4%. Sana, dagdagan rin daw ng national government ang equity na mula sa 5% ay itaas sa 8 hanggang 10%. Bukod pa rito, sana'y ma-exempt din ng transport group sa buwis na ipinapataw sa langis, lalo na tuwing tumataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa mga public utility vehicle lang, kung sa ganun naman hindi kami mahirapan pag biglang tumaas. Para naman sa Dean ng UP Diliman's National College of Public Administration na si Dr. Christopher Berse, may tuturing na legacy phase ang huling 3 taong panunungkulan ng Pangulo, kaya magiging kaabang-abang ang bawat hakbang ni PBBM. Kasabay naman ng mga ipinagmamalaking proyekto ng administrasyon, mainam din daw na masuri o malaman ang resulta o kinahinatnan ng mga proyekto ng Pangulo. Higit dun sa mga numero, maganda ring malaman kung ano ba yung resulta, ano ba yung kinahinatnan ng mga achievements na yun. Ang maganda rin malaman, ilan ba yung nakinabang na ng mga Pilipino. Samantala, sa usaping petrolyo pa rin, magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo bukas. 10 sentimo ang tapya sa kada litro ng gasolina, habang 60 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng diesel at 40 sentimo ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Alinsunod sa hiling ng Department of Energy, hindi muna ipapatupad ang price hike sa diesel sa Ilocos Region at Cagayan Valley dahil sa pananalasa ng masamang panahon. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.